Hello Bashers! Ngayon ay nandito ako sa Gintong Butil Agri Farm at malamang ang ilan sa inyo ay kilala lang ito bilang isang magandang pasyalan. Kaya naman sa video na ito ay alamin natin kung ano pa nga ba ang pwede nyo makita, gawin at mabibili dito sa Gintong Butil Agri Farm. So tara, samahan nyo ako. So pagpasok nyo ay nandito ang kanilang registration area. Kailangan nyo munang mag-register. Dito naman sa kabilang side ay nandito ang kanilang parking area. At dito sa kanang bahagi ay nandito ang kanilang mini store kung saan makakabili kayo ng mga pagkain kung sakali mang makaramdam kayo ng gutom. So tara, pasukin natin sa loob at alamin ko ano pang meron. Ayan, good morning. Welcome to Gintong Butil. Ako si Ate Joby and ako yung magiging guide nyo for today. So ngayon, nandito yung ating Gintong Butil map. So meron tayong tatlong tour which is yung Tour A, B, and C. So napapaloob sa ating Tour A, ito yung ating first trail na which is nag-start dito sa ating briefing area. Yun pong ating Tour A na approximate po ng 593 meters. So dito po yan, sa start from Hanging Bridge and then madadaanan din po natin yung atin pong mga aquaponics which is nandito po yan sa ating location map po, no? And then nandyan din po yung ating containerized garden, ang atin pong fish pan ng atin pong tilapia, and then meron din po tayong herbs and spice garden, ang atin pong garden demo, and then yung atin pong flower field. Yun pong ating Tour A and Tour C is magkarugtong po na trail po yan. And then yung ating Tour B po is nandito po sa side na ito which is yung atin pong Bamboo Hill Garden. So sa Bamboo Hill Garden, makakakita po tayo dyan ng iba't ibang klase ng kawayan which is sa ngayon po ay nasa 52 varieties po ang meron po tayo sa ating Gintong Butil po. So yun po. Magandang araw po. Ako po si Rex Orsidillo ng City Agriculture Office, Fisheries Division. Dito po tayo ngayon sa aquaponics. Ipapaliwanag ko lang kung paano po ito gumagana. Ito po yung aquaponics ay combination po ng plants at saka fish. Kumbaga, pareho po sila nagbe-benefit sa isa't isa. Yun, yung fish po, sila po yung nagbibigay ng nutrients dun sa halaman. At yung halaman naman po, pinipilter naman nila gamit yung mga bato, yung tubig para po maging malinis pagdating po sa mga isda po natin. Dito po sa aquaponics, hindi po kami gumagamit ng soil, purong bato lang po yung ginagamit po namin. Sila po. So guys, meron palang area dito na tinatawag nilang freshwater trove. Dito ay may nakadisplay na aquarium at may laman na iba't ibang klase ng isda. As per Ma'am Juby and Sir Rex nga ay merong isda dito na kung saan ay dito lang sa Palawan meron. Ito ang siluwang at papait na karaniwang nakikita sa mga ilog dito sa Palawan. Pumunta din kami sa pond na ang laman ay mga tilapia. Hinagisan ko nga ito ng pagkain gamit ang organic feeds na sila mismo ang gumagawa. Sa paggawa ng pagkain ay gumagamit sila ng darak, fish meal, mais, trikantira at malunggay. Meron din silang tilapia hatchery at ilang crayfish na pinapalaki at pinaparami pa sa ngayon. Pagkatapos sa area na ito ay pumunta pa kami sa ibang side ng Gintong Butil. Dito sa herb and spice ay meron silang tanim na rosemary, lemon balm, oregano, celery at marami pang iba. So guys, nandito naman ako ngayon sa kanilang herbs and spice area and nandito sa aking likuran ang kanilang tanim na 5 basil. 5 basil po is yun yung hinahalo or ginagawang herbs sa paborito nating chowlong. And para sa mga gustong bumili, yes po, nagbibenta sila ng 5 basil dito. So punta lang po kayo dito. Guys, may papakita ko sa inyo! Halina't libutin ang Palawan, kay ganda. Kasama si Pasha sa biyahe na puno ng saya. Ating tuklasing bawat kwento ng munisipyo, mga paraisong lugar dito sa ating mundo. So guys, nandito ako ngayon sa kanilang tinatawag na flower field at kitang-kita nyo naman sobrang ganda ng nasa likuran ko. So bloom na bloom ang kanilang mga tanim ngayon na sinya. So sa mga nagbabalak or merong planong mag-photoshoot, this is the best time para pumunta po kayo ng Gintong Butil dahil napakaganda lang naman ng view na nag-aantay sa inyo. So tara, punta tayo sa kabilang side. So ayan, nandito naman tayo sa ating containerized garden. So dito naman sa ating area na ito naman yung demo na pinapakita dito na sa kahit nasa maliit na espasyo lang, pwede ka na makapagtanim ng ganito karaming mga halaman at iba't ibang klase din ng mga pananim. Like ito ngayon, meron tayong repolyo na kakatanim lang. And then dito naman sa part na to, makita nyo naman is
ganito lang kaliit na mga bottle. So, pwede ka na makapagtanim ng mga pechay. Yan. And then, ng okra. So guys, ilan sa mga mabibili niyong pagkain dito sa kanilang mini store is itong grilled chicken. Meron na siyang kasamang dalawang rice. This is only 120 pesos. And also meron silang lutong bahay, chicken adobo and one rice. So 60 pesos for chicken adobo and 10 pesos for So guys, nandito naman kami ngayon sa kanilang Bamboo Hill Garden and again kasama ko si Ma'am Juby at i-explain niya sa atin kung anong meron dito sa Bamboo Hill Garden and syempre kung ano yung reason bakit nagtanim sila ng mga bamboo. Okay. So, ayan. So, dito sa ating Bamboo Hill Garden, meron tayong 52 na variety po ng bamboo na sa iba't ibang panig po ng Pilipinas natin siya kinulek. So, ang purpose po nito, pinopromote po namin or ini-encourage pati yung ating mga farmers na tangkiliking magtanim ng ating pong mga kawayan sapagkat ang kawayan po ay na-introduce na ng ating Department of Agriculture as isang high-value crops. So, ang purpose po is pwede kasi siyang magamit as food, furniture, and then sa engineering po, and then pwede rin siyang ornamental. So, like dito po, sa likod natin, ito po yung atin pong giant bamboo. So, isa po siya sa mga malalaking klase po ng bamboo na matatagpuan din po dito. And then, dito naman po is meron tayong painted bamboo. So, at marami pang iba. Doon po sa part na yon is meron tayong Timor Black. So, ang kagandahan po kasi sa pagtatanim ng bamboo is hindi po siya single cut lang. Unlike po sa punong kahoy, na kapag tinanim po siya, so pag pinutol yun, wala na, mamamatay na yung puno. Unlike po sa ating kawayan na mas tumatagal, mas dumadami pa po yung pwede mong ma-harvest sa kanya. Okay po, magandang hapon po. Ako po si Nympha Kalinga. Ako po yung naka-assign po dito sa farm animals. Bali po, sa farm animals po, makikita po natin una yung guinea pig. Tapos po yung mga foreign crops po na pagkain po ng mga iba't ibang alaga po namin. Katulad ng guinea pig, pabo, bengala, rabbit, mga manok, may tupa, kambing, tsaka po native na baboy. Ang purpose po pala nito is yung manure po ng mga alaga po namin, yun po yung ginagawa po namin fertilizer sa mga tanim po namin. At the same time, attraction na rin po para sa mga bisita po namin. Salamat po. So, Bashers, kasama ko ngayon ang farm supervisor ng Gintong Butil Agri Farm and hingi lang tayo ng konting information about sa lugar, kailan ito nagsimula, and ano nga ba yung pinakalayunin ng Gintong Butil Agri Farm. So, sir, pakilala po kayo. Sige. Ako po si Verne Jo Bonbon, ang farm supervisor ng Gintong Butil Agri Farm. So, bali po nagsimula yung farm ng 1999 para po sa demonstration ng hybrid rice and hybrid corn. Naisipan naman ipasok ang farm tourism noong 2016 at nag-fully open noong 2018. Subalit, nahinto ito ng pandemic, then na-continue ulit ng 2023. Makikita dito sa loob ng Gintong Butil ang iba-ibang demonstration ng technology at technique sa iba-ibang farming. Isa dito yung sa Highland Vegetable. Meron din kaming demonstration sa pagtatanim ng herbs in spice garden. At meron din kaming demonstration sa pag-aalaga ng freshwater fishes katulad ng red and black tilapia at iba-ibang endemic fishes ng Palawan. Kung magbisita kayo sa Gintong Butil, meron din kaming farmers market. Makakabili kayo ng iba-ibang klase ng prutas at gulay na galing sa beneficiary ng ating City Agriculture Office. Meron din kaming binibentang mga fruit trees, cherry, bignay, at iba-ibang species ng bamboo, lalo na yung ornamental bamboo. At meron din kaming binibentang mga herbs and spices na nakapats. Ang layunin ng Gintong Butil ay maging demonstration sites sa sa iba-ibang technology patungkol sa pagpa-farm. Then magbigay din ng mga tips sa mga farm na hindi kailangan ng sobrang laking cost sa pagtatanim. Bagkos, pwede itong pagsama ng natural na pagsasaka. Dito sa Gintong Butil, gumagamit kami ng natural na technology sa pagsasaka. And then, layunin din po ng Gintong Butil na makapagbigay ng mga libreng vegetable and fruit seeds
sa ating mga beneficiary ng City Agriculture, and seedlings po, iba-ibang seedlings, grafted, citrus, or calamansi. Yun po. So ayan Sir Virgio, maraming salamat po sa information na nalaman namin ngayong araw. So ayan guys, bisitahin niyo po ang Gintong Butil Agri Farm dito sa Kilometer 27 South National Highway, Barangay Santa Lucia, Puerto Princesa City. So bukas sila tuwing Sabado at Linggo from 9 a.m. to 5 p.m. So yan guys, bisitahin niyo na.